The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy might be in you, and your joy might be complete. This is my commandment: love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you, and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, he may give you. This I command you: love one another." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Jesus reveals to his disciples the key to a joyful life. Inihayag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang susi para sa isang buhay na may galak o kagalakan. Sa mga naghahanap po ng kasiyahan dyan, para sa inyo po ito. Sa mga nalulungkot dyan, para sa inyo po ito. Ang mensahe ni Jesus para magkaroon ng isang buhay na may galak ay walang iba kundi ang pag-ibig sa Diyos. If you want to be happy, if you want to be joyful in life, love God. O, tapos na. Ay, hindi, explain ko pa, no? Explain ko pa. Pero yun, no? Kung meron kang babaunin at makukuha ngayon sa homily ni Father, kalimutan mo na lahat. Huwag lang yung mahalin ang Diyos. Isang pag-ibig na kayang mag-alay ng sariling buhay para sa kanyang kaibigan. Sounds familiar? Familiar ba kayo sa ganong klase ng pag-ibig? Yung kayang ibigay, ialay ang sariling buhay sa kanyang kaibigan? Familiar tayo. Alam natin ang ganitong klase ng pag-ibig dahil bago pa man nagkaroon ng iba't ibang love story, itong paraan ng pag-ibig na ito na nag-aalay ng sariling buhay ay kwento ng pag-ibig ni Jesus sa tao. This is the greatest love story ever told and has ever been done in our history. A love that is willing to die for a friend. Not just for anyone, but for a friend. All this because Jesus treats us as His friends. Dahil tayo ay tinuturing niyang kaibigan, ibinabahagi ni Jesus sa atin para makahati tayo sa kanyang kagalakan
at malubos ang ating kagalakan. Jesus is telling this to us so that His joy may be with us and our joy might be complete. Binabahagi ito ni Jesus para yung nararamdaman niyang galak, maramdaman din natin. At yung galak natin, maging buo. Hindi ba ganito ang isang tunay na kaibigan, nagbabahaginan at hindi nagdadamutan? Ibinibigay ang sarili, selfless, at hindi makasarili, selfish. Higit sa lahat, ang tunay na kaibigan, nag-iibigan. Kung gusto nating maging masaya sa buhay, ibigin ang Diyos. Gaya ng isang tunay na kaibigan. Today we celebrate the feast of Saint Matthias. Saint Matthias was the one who replaced Judas Iscariot. Nung ipagkanulo ni Judas si Jesus, sa huli, alam natin na nagpakamatay siya. Kaya nga, from the 12, it became how many? 11. Oh, very good. 11. Oh. And Saint Matthias was the one who replaced Judas. Kailangan maging 12 pa din. Oh. Kaya, they chose among the 120. That was the first reading. Kinukwento kung paano pinili si Saint Matthias. Pinili among the 120 na pinatawag na sumusunod kay Jesus. And Saint Matthias was the one chosen. He was chosen. Sa totoo lang, mahirap yung gampanin o gagampanan ni Saint Matthias dahil sa nagawa ni Judas. Imagine mo, ang papalitan mo, isang traidor. Malamang, yung mga mata ng tao, nasa iyo na. O, diba? Kasi may nagtraidor eh. Isang kaibigan, isang alagad, nagtraidor, papalitan mo. No, mahirap na gampanin yun. Kasi, patutunayan mo yung sarili mo. Si Judas kasi, matapos ituring na kaibigan ni Jesus, nakuhang ipagpalit si Jesus. Hindi na nag-alay ng sarili, si Jesus pa ang ginawang alay. Ganyan si Judas. No? Hindi marunong mag-alay ng sarili, nagtuturo ng iba para maging alay. Naging makasarili sa paghahangad ng salapi. Kaya sa huli, nakuha man ni Judas yung kanyang gusto. Ano yon? 30 pirasong pilak. Nakuha man niya yung gusto niyang pera, pero sa huli, hindi siya naging masaya. Dahil alam niya na imbes na mahalin si Jesus, trinaydor niya si Jesus. Itong klase ng kaibigan na papalitan ni San Matthias. Ito rin ang pagkakataon ni San Matthias na ipakita ang isang tunay na kaibigan sa pamamagitan ng pagmamahal. And in the end, definitely, Saint Matthias was able to prove his love for Jesus. Mga kapatid, ang susi sa kagalakan sa buhay ay ang pag-ibig sa Diyos. Dahil ang mga hindi umibig sa Diyos o hindi umiibig sa Diyos, naging malungkot at miserable. Pero ang umiibig sa Diyos, itinuturing niyang kaibigan na kayang ialay ang kanyang sariling buhay. Amen.